Good morning. Kakatapos nating magdilig, so pahinga muna konti. At habang nagpapahinga, pas muna tayo sa farming na topic. Dito muna tayo sa mainit na topic sa paligid natin, sa bansa natin, politika. Kasi wala na guys, kagrupo-grupo na. May Southern Europe na, may Sub-Saharan Africa na. Tayo mga taga Visayas, ano kayong tawag nila sa atin. Anyway, analogy lang. Kapag ba ikaw tatay, pag nagkamali yung anak mo sa labas, regardless sa bigat o laki ng pagkakamali, papayag ka na lang ba na basta na lang siya kukunin ng kapitbahay at yung kapitbahay ang magdidisiplina or magpaparusa sa anak mo? Di ba tatawagin mo muna yan mismo sa loob ng bahay niyo? Kausapin, pag-usapan kung gaano kabigat o gaano kalaki yung kasalanan, kung kaya mo bang isettle or talagang kailangan mong isurrender sa kinauukulan, di ba? Yun ang dapat, di ba? Pero hindi yung ganun nangyayari sa gobyerno natin, guys. Tingnan mo si Presidente Duterte andun sa ICC, sarili niya lang, councils niya, andun yung anak niya, naharap yung kasong hindi naman niya personal na kaso talaga yun. Kaso yun bunga ng pulisiya niya, pulisiya para sa bansang ito, in which case nga walang paki yung gobyerno natin, wala man lang suporta or basta na kayo na bahala dyan, gawin yung gusto nyong gawin. Parang hindi siya binigyan ng karapatan na kilalanin anak ng bayan or kahit Pilipino man, ordinaryong Pilipino, basta na lang siya ibinigay. Yan yung nakakalungkot, guys. Hindi ako nagpapaka-ipokrito dito, so feel free, scroll up mo na, unfriend mo or follow me if you think na hindi align yung pananaw natin politically. At hindi ako magpapaka-ipokrito, guys. Hindi ko yan binutos digong. Hindi ko yan bet dati nung tumatakbo ko yan. Hindi talaga. I was rooting for Miriam that time. Miriam Santiago. Pero hindi ko rin maalis kay Digong, guys. O kayo din. Hindi ko rin maalis yung mga nagawa niya. At saka kay Digong ko lang din naramdaman yung pagbabago na umabot hanggang sa ordinaryong Pilipinong katulad ko, yung pagbabago na nakikita ko talaga sa lansangan na may pangil yung gobyerno natin. Kay Digong ko lang nakita yan, guys. Siyempre, yung dami ng presidenteng dumaan. Pinanganak ako, Marcos Senior pa nga eh. Pero wala akong idea nun. Hanggang kay Cory wala. Medyo kay Ramos na tayo nagkaroon ng idea. Di ba? Sabi nga ng mga matanda, sis, kahit sinong maging presidente, ganun din yan. Wala din magbabago sa buhay natin. Tama yung sinabi nila, pero mali yung paniniwala nila, guys. Yun yung, siyempre may pagbabago. Siyempre hindi ko inaalis yun sa mga nagdaang pangulo or ano. Never akong sinabing wala silang nagawa. Siyempre may nagawa sila kasi nga hindi naman tayo magiging ganito kung hindi dahil sa kanilang mga nauna, di ba? Tsaka 50 years ago or sabihin natin 50 years ago, ibang Pilipinas din naman noon kumpara na ngayon. May nagbago. Malaking ambag nila sa buhay natin bilang isang bansa. Nasasabi lang yan ng matatanda kasi nga hindi nila ramdam. Parang how to say, hindi sila directly impacted ng pagbabago na yun. Nagbabago economically, nagbabago, umunlad tayo eh. Pero nasasabi nilang ganun kasi nga hindi sila directly impacted ng pagbabago na yun. So hindi ko rin sinasabing ibang pangulo walang nagawa or siyempre marami, hindi ko inaalis yun. Pero hindi ko rin, ang sinasabi ko lang is yung personal kong experience mula noon na nagkamuha ako hanggang ngayon. Kay Duterte ko lang nakita yung pagbabago na nakikita ko talaga sa lansangan. Yun lang, guys, yung point ko. Is, yun nga, hindi ko maiwasang malungkot, masaktan dahil sa nangyayari. Ewan ko ba? For those people behind ng pushing ng ICC na yan. Ewan ko ba kung anong
anong pinaghuhugutan nyo, na para bang alam naman natin kung sino nagpo-post niyan, alam naman natin ang grupo na nag-post niyan, ICC na yan, di ba? Whom they think they are morally superior than us. Please just stop. Pareho lang tayo ng pinaglalaban, pero ewan ko lang. Yun lang guys, na-share ko lang. So, thank you.